Magandang araw mga kapwa ko sa Nosenyo, ating balikan ang mga usaping tinalakay sa ika-19 na bilang ng sesyon ng Sangguniang Bayan na ginanap noong araw ng Huwebes, Disyembre 4, 2025. Nagpahayag ng kanyang privilege speech kagalang-galang Benito P. Atienza ukol sa Section 4 Governing Laws Item 24 Republic Act No. 11148. Iminungkahi niya na ito ay adopt sa ating munisipalidad na agad sinang-ayunan ng ating pangalawang punong bayan katuwang ang samahan ng Sangguniang Bayan. Ito ay upang maisulong ang mas malawak at mas pinatatag na programa na tutugon sa pangailangang pangkalusugan ng mga ina, bagong silang at mga bata sa ating munisipalidad. Gayun din, nabanggit niya ang isang polisiya hinggil sa One Plastic Use Regulation o policy na kasalukuyang isinasailalim pa sa masusing pagsasaayos at pagsusuri. Samantalang nagkaroon naman ng mga pag-uulat ng mga committee reports mula sa mga naatasang komite ukol sa iba't ibang mahalagang usapin. Unang tatlong paksay iniulat ng Committee on Finance, Budget and Appropriations. Isa na rito ang kahilingan para sa kapangyarihan ng Sangguniang Bayan na isagawa ang reversion ng mga account sa Cumulative Results of Operations Unappropriated o CROU kung saan iminungkahi ng naatasang komite na pagkalooban ng kapangyarihan ng reversion ng kinakailangang kabuang halaga na kumakatawan sa mga hindi nakuhang benepisyo at hindi na-liquidate na obligasyon ng iba't ibang kawani. Ang paborableng desisyon ng naturang komite ay nakatuon sa layunin ng kahilingang ito na tiyakin ng wastong pamamahala at pagkontrol ng pondo ng ahensya sa pamamagitan ng pag-revert ng hindi nagamit at hindi na-liquidate na pondo sa CROU. Alinsunod sa Item 3.2 ng COA Circular No. 99-004 at sa iba pang umiiral na batas, patakaran, alituntunin at pamamaraan sa pag-audit. Pangalawa ay ang paksa hinggil sa pagsusumite ng iba pang mga kulang na dokumento kaugnay ng kahilingan para sa pagkakaloob ng buwan ng allowance ng election officer na katumbas o kapantay ng allowance na ibinibigay sa mga pinuno ng iba pang ahensya ng pambansang pamahalaan sa munisipalidad. Minabuti ng naturang samahan ng paksay i-refer o iata sa punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan para sa nararapat na aksyon tungkol sa nabanggit na usapin, alinsunod sa kakayahang pinansyal at umiiral na mga patakaran, alituntunin at regulasyon. Pangatlo ay ang kahilingan para sa pag-augment ng pondo ng Municipal Social Welfare and Development Office kung saan nagkaroon ng paborableng desisyon matapos suriin at pag-aralan ng naatasang komite. Ang kahilingang ito ay itinuturing na kinakailangan at makatarungan lalo na sa pagdami ng mga benepisyaryong humihingi ng pinansyal na tulong at iba pang kaugnay na programang pangkaunlaran. Binibigyang halaga at suporta ng samahan ang paghahatid ng mahalagang serbisyong higit na pakikinabangan ng mga mamamayan, partikular na mga nakatatanda at mga indigent families sa munisipalidad ng San Jose, Batangas. Ang sumunod namang paksang iniulat ay sumailalim sa pag-aaral at pagsusuri ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Human Resource Development, Good Government, Public Ethics and Accountability. Ito ay hinggil sa panukalang pagtaas ng sahod para sa mga job order personnel ng lokal na pamahalaan alinsunod sa Dole Wage Order No. 4A-22 na ipatutupad simula Disyembre taong kasalukuyan. Nagkaroon ng paborableng aksyon ng naturang komite hinggil dito. Tinitiyak ng Sangguniang Bayan na mabigyang tugon ng panukalang pagtaas ng sahod ng mga kabilang na individual bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap at walang patid na dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang mga sumusunod namang paksay iniatas at iniulat ng Committee on Finance, Budget and Appropriations at Committee on Barangay Affairs. Una, ang Barangay Supplemental Budget para sa Fiscal Year 2025 ng Barangay Lapu-Lapu 2nd na nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa naatasang komite. Ang pagsasagawa ng deliberasyon sa antas ng komite ay naglalayong tiyakin ng legalidad at pagiging makatwiran ng panukalang budget upang masigurong epektibong pagpapatupad ng mga programa,
proyekto at serbisyo sa bawat barangay ng munisipalidad. Pangalawa, yung Poblacion Barangay 3 Ordinance No. 2025-03 entitled An Ordinance Authorizing the Punong Barangay to Augment the Allocation for Other Supplies and Materials and Water Expenses in the amount of 22,000 pesos only to be taken from the amount allocated for repair and maintenance of motor vehicle. Layunin ng samahan na tiyakin ang paggamit ng pondo ng barangay ay naaayon sa kanilang pangunahing pangangailangan at maipamahagi ng wasto at kapaki-pakinabang. At ang pangatlo naman ay ang Poblacion Barangay 3 Ordinance No. 03-2025 entitled An Amendment to Ordinance No. 1 Series of 2019 entitled An Ordinance Imposing Taxes, Fees, and Charges pursuant to the provisions of the Local Government Code of 1991, Republic Act No. 7160 and providing penalty for violation thereof. Matapos ang masusing pagsusuri, inirekomenda ng naatasang komite ng nasabing kautusan ay i-remand at panatilihing in abeyance. Tinitiyak ng samahan na ang lahat ng mga hakbang ay sinasaayos upang masiguro ang wastong pagpapatupad ng mga kautusan, pagpapanatili ng legalidad at pagkakaroon ng malinaw na pamamahala sa buwis at iba pang kaukulang bayarin sa lahat ng barangay na sakop ng ating bayan. Ang sumunod na pag-uulat ay isinagawa ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Youth and Sports Development. Ang paksang iniulat ay hinggil sa Barangay Sangguniang Kabataan Supplemental Budget para sa fiscal year 2025 ng Barangay Taysan. Layunin nitong tiyakin ang legalidad at pagiging makatwiran ng panukalang budget upang masigurong epektibong pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo para sa mga kabataang Sanusenyo. Pangsiyamay ang paksa hinggil sa panukalang Deed of Usufruct sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Batangas at Poblacion Barangay 4 para sa pagpapatayo ng isang multipurpose building o facility na isasagawa ng DPWH Batangas 4th District Engineering Office. Nagkaroon ng rekomendasyon ng komite na pagkalooban ng pahintulot ang lokal na punong ehekutibo na pumirma at pumasok sa nasabing panukala na eksklusibong inilaan para sa epektibong paghahatid ng pangunahing serbisyo publiko sa mga nasasakupang mamamayan. Pang-10 naman ay ang paksa hinggil sa kahilingan para sa kapangyarihan na pumasok at pumirma sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lokal ng San Jose, Batangas at ng National University of Philippines Lipa Campus, kaugnay ng pagpapatupad ng Immersion on-the-Job Training Program para sa mga mag-aaral ng senior high school. Ito ay iniulat ng Committee on Education and Culture na nagbigay rin ng paborableng aksyon hinggil sa nasabing usapin. Ito ay naglalayong magbigay ng makabuluhang karanasan sa trabaho sa mga mag-aaral, mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mas mataas na antas ng edukasyon o sa kanilang magiging propesyon. Panghuling paksa na kabilang sa mga iniulat ng mga komite sa ilalim ng Order and Calendar of Business ng nasabing sesyon ay ang position paper hinggil sa agarang pagtugon sa mga suliranin ng mga public market vendor sa San Jose, Batangas na iniulat ng Committee on Market and Slaughterhouse. Inirekomenda ng komite na ang nasabing position paper ay i-refer sa punong bayan bilang pagkilala na ang tinutukoy na usapin ay saklaw ng kanyang kapangyarihang administratibo at responsibilidad alinsunod sa pamantayang panuntunan. Isang paksa naman ang nagmula sa tanggapan ng punong bayan na nakapaloob sa urgent matters. Ito ay ukol sa proposed Memorandum of Agreement on the Medical Allowance sa pagitan ng pamahalaang lokal at Kaiser International Health Group Incorporated. Layunin nitong magbigay ng angkop at sapat na medikal na benepisyo sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, mapalakas ang kanilang kalusugan at kagalingan, at tiyakin ng maayos at responsableng pamamahala sa pondo para sa benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay nagkaroon ng agarang aksyon at napagtibay din sa araw ng nasabing bilang ng sesyon. Nagkaroon naman ng ilang mga anunsyo sa itinakdang araw ng sesyon. Una, ang anunsyo mula sa Secretariat hinggil sa Draft Resolution No. 19 entitled A Resolution Amending and Providing Addenda in Section 9.1 of the New Internal Rules of Procedure of the Sangguniang Bayan of San Jose, Batangas para idagdag o isama ang Vice Mayor's Creed at Sangguniang Bayan's Creed sa Order of Business. Samantala,
nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Valentino R. Patron, sa suporta ng kagawaran ng lehislatibo at sa lahat ng pagbati na kanyang natanggap mula sa nakaraang opisyal ng eleksyon ng Vice Mayor's League of the Philippines National, kung saan siya ay itinanghal bilang Vice Chairman for Luzon. Gayon din, nagbigay siya ng paalala sa pagdalo at pagsasagawa ng budget hearing ng samahan pagkatapos ng sesyon. Panghuli, nagmungkahi naman si kagalang-galang Benito P. Atienza ng pagtatatag ng Civil Society Organizations Academy sa munisipalidad ng San Jose, Batangas upang mas mapalakas ang kapasidad at ang kasanayan ng mga civil society organization sa lokal na pamahalaan at masiguro ang mas epektibong partisipasyon sa mga programang pangkaunlaran. Binibigyang pagpapahalaga ng bawat miyembro ng sangguniang bayan na siguruhing maghatid ng kapaki-pakinabang at natatanging serbisyo para sa bawat isang Sanosenyo sa walang patid na dedikasyon sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan na si kagalang-galang Valentino R. Patron. Kaakibat nito, nananatili silang matatag sa paghubog ng mga pulisiyang nakatuon sa mabuting pamamahala at tapat na paglilingkod. Mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat Sanosenyo.